Hindi nga nila namumukhaan si Jalil at hindi naman sinabi ni Omar sa kanyang mga kabarangay na si Jalil ito. Sumama naman si Dato Raman kay Jalil upang sumuko na siya kay Ahmad. Sinabihan si Jalil ng taga-community na to pa rin niya ang kanyang sinabi na protektahan niya si Dato Raman at naging emosyonal nga silang lahat sa pag-alis ni Dato Raman dahil alam nila na inosente ito. Sa pagpasok ni Marcos sa headquarters, sinalubong kaagad siya ni Lara para mag-usap silang dalawa nito. Tinanong kaagad ni Lara si Marcos bakit siya tinatarget ni Dato Raman sa kanyang video at saan niya nakuha yung impormasyon na may traitor dito sa Inlia. Nagtanong naman si Marcos kay Lara bakit sa kanya ito tinatanong. Sinabihan ni Lara si Marcos, hindi ba sa kanya lagi ito nanggagaling na may traitor dito sa Inlia? Sinabihan naman ni Marcos si Lara na diretsuhin siya nito. Ano ba ang kanyang gustong malaman? Nagtanong ulit si Lara kay Marcos, nakausap ba niya si Dato Raman? Nagtanong naman ito si Marcos, saan galing yon? Hinahanap niya si Dato Raman. Yun ang kanyang trabaho. Nagtanong ulit si Lara, talaga ba? Nung nag-leave siya, wala itong pasabi. Saan ba talaga siya nagpunta? At nung kinuha si Dato Raman sa Silverix, nasaan siya noon? Tinanong ni Marcos si Lara na inakusahan ba siya nito? Hindi ba napag-usapan na nila ito? Ang sagot ni Lara na hindi niya ito inakusahan pero tapatin siya nito. Wala ba siyang tiwala sa kanya? Or ano ito? Pinagsususpitsyahan ba siya? Nagtanong naman si Marcos kay Lara, bakit naman niya ito pinagsususpitsyahan? May tinatago ba siya? Ang sagot ni Lara, na wala. Sinabihan ni Marcos si Lara, yun naman pala. Marami pa silang dapat lutasin ngayon. Huwag nilang problemahin ang hindi dapat. At sa pag-alis ni Marcos, nanginginig naman sa galit si Lara dahil alam niya na nagsisinungaling ito sa kanya si Marcos. Naging malungkot naman si Jamila sa pagsuko ng kanyang ama. Kaya sinabihan ito ni Omar na huwag siyang mag-alala. Magiging okay din ang kanyang ama. Sinabihan din ni Narhana si Jamila na hindi naman pababayaan ng kanyang kaka Jalil ang kanilang ama. Gayon pa man, sinabihan ni Dato Raman si Jalil na pag-isip-isip niya na tama siya. Kailangan niyang bumalik sa isla. Kumustahin niya ang kanilang mga kababaryo. Malaking pinsala ang kanilang dinaanan. Kailangan siya ng kanilang mga kababaryo. Nangako naman si Jalil sa kanyang ama na gagawin niya ito. Sinabihan ni Dato Raman si Jalil na sabihin niya sa kanilang kababaryo na hindi niya ito nakakalimutan silang lahat. Nababalik siya kapag naayos na ang lahat dito. Kaya tinawagan na nga ni Jalil si Ahmad para ipaalam nito na susuko na ang kanyang ama. Sinabihan naman ni Azuelo si Marcos na kailangan niyang tipunin ang Task Force Alpha ngayon din. Dapat humanda silang lahat in 5 minutes. Nagtanong nito si Marcos kung bakit. Ang sagot ni Azuelo, meron silang sasalubungin na kailangan ng maximum security protection. Tinipo na nga ni Marcos ang kanyang team at nagtanong nito si Lara, anong nangyayari? Ang sagot ni Marcos na may VIP ang paparating. Nagtanong ulit si Lara kailan pa sila nag-i-escort ng VIP. Ang sagot ni Marcos hindi pa niya alam ang buong detalye. Sumusunod lang siya sa orders ni Director Azuelo. Kung sino man ang taong ito nasa panganib ang kanyang buhay at kailangan nila ito proteksyonan. Kaya ipinaalam kagad ito ni Lara kay General Carillo na may parating na VIP dito sa Inlia at SID. May nangyayari dito na siyang ikinagalit ng gusto ni General Carillo na hindi alam ni Lara kung sino itong VIP. Inilagay niya ito sa kanyang posisyon ngayon para may matatinga siya sa Inlia at SID. Pero hindi naman niya ginagawa ng maayos ang kanyang trabaho. Naghahanda na nga silang lahat sa paparating na VIP. Nagtataka pa rin sila kung sino ba talaga ito, kung bakit napaka-importante itong tao na ito. At sa pagdating ni Jalil sa Enlia, sobrang nagulat silang lahat. Nakasama na niya si Dato Raman. Baka sa pagmumukha nila Felix at Lara ang kanilang takot at galit nung hawak ni Espina si Dato Raman. Dahil ito na ang kanilang katapusan kapag nagsalita ito si Dato Raman kay Ahmad. Kinausap naman ni Marcos si Jalil para tanungin ito kung paano niya nagawa iyon na sumama sa kanya si Dato Raman at paano niya nahanap si Dato Raman. Sinabihan ni Jalil si Marcos kaya nga siya yung pinadala dito dahil yung mga Muslim may tiwala sa kanya. Si Dato Raman nagtiwala sa kanya kaya ito sumama sa kanya. Yun ang kanyang trabaho. Kaya sana sila rin sa Task Force Alpha, gawin rin nila ang kanilang trabaho na protektahan nila si Dato Raman hanggang sa makarating yung Chief of Staff ng Presidente. Kaya siguro nila ito. Sinabihan ni Marcos si Jalil, alam niya kung paano niya gawin ang kanyang trabaho. At dito na nga sinabi ni Jalil kay Marcos na alam niya na tinatago niya si Dato Raman.
Alam niya na tinakas niya ito mula sa Silverix. Sobrang nagulat dito si Marcos kung bakit alam ito ni Espina, na sila lamang dalawa ni Usman ang nakakaalam nito. Nagpapasalamat naman si Jalil kay Marcos dahil sa kanyang ginawa kay Dato Raman, at sinabihan niya si Marcos na naintindihan niya kung bakit niya ginawa yon. Wala siyang pagsasabihan, sekreto nila itong dalawa. Ibinalita na nga ang pagsuko ni Dato Raman kay Ahmad at dumating na nga si Ahmad sa India para sunduin si Dato Raman, na siyang ikinagalit ngayon ng gusto ni General Carillo at hindi siya makakapayag na makuha ni Ahmad si Dato Raman. Ano ang gagawin ni General Carillo? Yan ang ating abangan sa kapanapanabik ng mga tagpo sa The Blood versus Duty.